Move your body, everybody, move your body. Come on now, everybody, move your body, move your body, everybody. Come on now, everybody, move your body, everybody, move your body. Come on now, everybody, move your body, move your body, everybody. Come on now, everybody, move your body, everybody, move your body. Come on now, everybody, move your body, move your body, everybody. Come on now, everybody. You want to move the world? Start with your body. Yo, come on. You gotta start with something. If you wanna move your mind, just move your body, move your mind, move your mind. It's gonna cost you nothing. You want to move someone? Start with your body. Yo, come on and try to move somebody. If you wanna move alone, then everybody will move along with you. Move your body, everybody, move your body. Come on now, everybody, move your body, move your body, everybody. Come on now, everybody, move your body, everybody, move your body. Come on now, everybody, move your body, move your body, everybody. Come on now, You want to move the world? Start with your body. Go, come on. You gotta start with something. If you wanna move your mind, just move your body, move your mind, move your mind. It's gonna cost you nothing. You want to move someone? Start with your body. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maris Minico, Binibining New Bugan 2015, at Timonan! Everybody, move your body. Come on now, everybody, move your body, move your body, everybody. Come on. Magandang gabi po sa inyong lahat. Freestyle laban, Binibining New Bugan 2015, Buena Vista! Move your body, move your body, everybody. Come on now, everybody. Magandang gabi sa inyong lahat. Angelica B. Mercedes, Binibining New Bugan 2015,
Boys Mercado Pradel, pinipiling niyo yung yugan 2,000. Dali di ba? Mauban! Magandang gabi sa ating lahat. Ako po si Hangin Corpus, ang inyong niyugyugan 2015, Ungos Padre Burgos. Move your body, move your mind. It's gonna cost you now. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Sarita Natasha Roldan, binibining yung Yugan 2015 Pagbilang! We'll move along with you. Move your body, everybody. Move your body. Come on now. Magandang gabi sa inyong lahat. Niloko Bangkang, binibining yung Yugan 2015 Chorus! Move your body, everybody. Move your body. Come on now, everybody. Magandang gabi sa inyong lahat. Mildred Luis Magora, binibining yung Yugan 2015 Bolivio! Magandang gabi sa inyong lahat! Rosa Oliveros, binibining yung Yugan 2015 Quezon, Quezon! Everybody, move your body. Come on now, everybody. Magandang gabi sa ating lahat! Ako po si Beverly Nando, binibining yung Yugan 2015 San Antonio! Move your body, everybody. Move your body. Come on. Magandang gabi sa ating lahat! Jerry Suarez, binibining yung Yugan 2015 San Francisco! Move your body, everybody. Move your body. Come on now, everybody. Move your body. Move your body. Magandang gabi po sa inyong lahat! Ako si Pauline Emerson Choi, binibining yung Yugan 2015 Sariaya! Move your body. Move your body. Everybody. Come on now, everybody. Magandang gabi sa inyong lahat! Danny Ramos, binibining yung Yugan 2015 Chao! Magandang gabi sa inyong lahat! Joyce and Serlina, binibining yung Yugan 2015 Taguayan! You gotta stop it, something. If you wanna move your mind, just move your body. Magandang gabi po sa inyong lahat! Elaine Denise Felicia, binibining yung Yugan 2015 Punisan! And try to move somebody. If you wanna move along, then everybody will move along with you. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind, I'm running round a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Break my bones, but you won't see me fall. Oh, the rising tide will rise against them all. Oh, darling, hold my hand. Oh, won't you hold my hand? 'Cause I don't wanna walk on my own anymore. Won't you understand? 'Cause I don't wanna walk alone. I'm ready for this. There's no denying. I'm ready for this. You stop me falling. I'm ready for this. I need you holding. I'm ready for this. So darling, hold my hand. Soul is like a melting pot when you're not next to me. Tell me that you got me and you're never gonna leave. Trying to find a moment where I can find release.
So please don't make me wait, 'cause I don't wanna break, no, I don't wanna float. When you're next to me, content I'm not afraid to be. You don't make me wait, and never let me break, you never let me fall. Darling, hold my hand. Cause I don't wanna walk on my own anymore. Won't you understand? Cause I don't wanna walk alone. I'm ready for this, there's no denying. I'm ready for this, you start me falling. I'm ready for this, I need you holding. I'm ready for this, so darling, won't you hold my hand? Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind, I'm running round a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Break my bones, but you won't see me fall. Oh, the rising tide will rise against them all. Oh, darling, hold my hand. Oh, won't you hold my hand? 'Cause I don't wanna walk on my own anymore. Won't you understand? 'Cause I don't wanna walk alone. I'm ready for this, there's no denying. I'm ready for this, you start me falling. I'm ready for this, I need you holding. I'm ready for this, so darling, hold my hand. Soul is like a melting pot when you're not next to me. Tell me that you got me and you're never gonna leave. Trying to find a moment where I can find relief. Que soy lugar. Taraná sunggugan, taraná sunggugan, taraná sunggugan, taraná sunggugan. Lugar. Lugar. Undak sa nyuglugan, sumayaw sa nyuglugan. Undak sumayaw sa nyuglugan, undak sumayaw sa nyuglugan. Undak sa nyuglugan, sumayaw sa nyuglugan. Nyuglugan! Makisaya sa nyuglugan, makikisa sa nyuglugan. Nyuglugan! Makisaya sa nyuglugan, makikisa sa nyuglugan.
ng Quezonian sa iyong mga leksyon? Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Bilang isang guro, i-integrate ko po or i-apply ko ang ugali ng Quezonian sa aking pagtuturo sa pamamagitan ng pagkikwento sa mga bata ng mga ipinagmamalaking kaugalian ng ating bayani tulad ni Manuel L. Quezon na mas kilala natin bilang pambansang ama ng wika at pinagkunan ng pangalan ng aming lalawigan kung saan ang ugaling ito ay kilala natin si Manuel L. Quezon bilang matulungin, may takot sa Diyos at masikap na talaga naman sumisimbolo sa mga Quezonian. Yun lang po at maraming salamat. Ikaw ay isang mag-aaral na makakatapos ng junior high sa ating K-12 curriculum. Ano sa tingin mo ang advantage ng batch nyo sa dating graduate ng old curriculum? Magandang gabi po sa inyong lahat. So, very advantageous po ng curriculum na ito. Dahil sa K-12 program, nabibigyan po ang mga kabataan ng choice at naihahanda. Nagkakaroon po sila ng choice sa kanilang future. It's either magtratrabaho sila pagka-graduate nila ng senior high o ipapagtuloy nila ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Compared po sa old curriculum na hindi sapat ang kaalaman upang makapagtrabaho, kaya hindi sila nabibigyan ng maganda at mas maayos na trabaho. Yun lang po at maraming salamat. Sa Calauag, ang sa tingin mo ay papatok sa publiko kapag ito ay dinala mo sa ibang lugar, partikular na sa Maynila. Ang produkto pong may pagmamaligid ko ay ang mga alimango ng aming bayan. Sapagkat sa aming bayan matatagpuan ang mga matataba at malinamnam na mga alimango. At sinisigurado ko po na papatok ito sa Kamaynilaan sapagkat ang mga taga-ibang lugar mismo ang pumupunta sa aming bayan upang bumili at matikman ang mga alimango. And so I would like to thank our Mayor, Mayor Luisito S. Disorde, para po sa patuloy na pagpapaunlad ng aming bayan at sa pagpopromote ng turismo ng bayan ng Calauag. Maraming salamat po. Very beautiful festival wear. Your question is, bilang isang dayong mag-aaral sa ibang probinsya, ano ang tourist attraction sa Quezon ang lagi mong bukang bibig sa iyong mga kaklase o kaibigan sa Laguna at bakit? Bilang isang mag-aaral sa ibang probinsya, ang may pagmamalaki kong tourist attraction ng lalawigan ng Quezon ay ang aming bayan ng Dolores. Dahil nandito ang milagrosong bundok Banahaw na may mga ilog na nakakapagpalinis ng pisikal, mental at espiritual na karamdaman. At syempre po ang mahal na Birheng de la Rosa na patron ng OFW at ang hindi malilimutan na aming Hambuhan Festival na na-feature na sa Living Asia at ang talento ng mga Dolarosin na sa katunayan po ay kami ang defending champion ng Niyugyugan Street Dancing. Salamat. Si Binibining Jazel Pernia ng General Luna ay isang operations assistant sa isang construction firm. Jazel, sa palagay mo ba may advantage sa'yo ang pagiging professional sa paliksahang ito? Magandang gabi po sa inyong lahat. May advantage po ang pagiging isang professional dahil mas nagkakaroon ako ng confidence na makisalamuha sa bawat taong nakikita ko. Yun lamang po. Maraming salamat.
contestant number 5. Your question is, bilang HRM student, anong putahing ginyangan ang nais mong ibahagi sa ating mga kababayan at pati na rin sa mga dayuhang turista? Bilang HRM student po, may share ko po para sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bayan, ay ang amin pong ginataang alimasag. Sapagkat ang bayan po ng Binyangan ay maraming yamang dagat. Yun lamang po at maraming salamat. Sa sobrang daming pagpipili ang social media ngayon para ipakita ang ganda at kultura ng ating probinsya, anong social networking site ang gagamitin mo para ma-promote ang Gumaka at bakit? Bilang isang IT student, para sa akin, ang pinakamabisang gamitin na social media account ay walang iba kundi ang Facebook. Dahil sa pagkakaalam nating lahat, ang Facebook ay kinikilala bilang pinakatanyag at pinaka-successful na social media account sa panahon ngayon. Kung kayo ang aking tatanungin, hindi ba't nakararami sa atin ang mayroong Facebook? Sa kasalukuyan, meron akong humigit kumulang sa 3,000 Facebook friends. Sa pamamagitan nito, maaari kong ma-share sa aking mga friends sa Facebook kung gaano kaganda ang bayan ng Gumaka. Mula sa mga taong nagkakaisa hanggang sa mga historical places na meron ang aming bayan. Yun lamang po at maraming salamat. Your question, bilang isang future teacher, ano sa palagay mo ang pinaka-importanting role ng isang guro sa ating bayan? Bilang isang future teacher, ang pinaka-importanteng role ng guro sa ating bayan ay ang humugot sa bawat kabataan. Punuin ng kaalaman, palakasin, tuklasin ang iba't ibang galing sa pamamagitan ng edukasyon. At naniniwala ko na ang guro ang pinakadakilang propesyon sapagkat sila ang pumapanday ng karakter, abilidad, isipan at talento ng bawat kabataan upang maging mahusay na leader sa hinaharap. Yun lamang po at maraming salamat. Mabuhay ang bayan ng Lopez! From Lucena City, anong bayan ng Quezon ang pipiliin mong maging second home at bakit? If I were given a chance to have a second home, that would be Lucban, Quezon. Lucban has almost everything. The kind and cheerful people, the beautiful sceneries, the fresh air and water, and of course, the delicious food. I've always admired Lucban because with its progression, while preserving the natural beauty of the place. For me, Lucban is still and always will be a beautiful paradise. Thank you. Bilang isang education student major in English, paano mo mailalapit sa puso ng iyong mga mag-aaral ang wikang Pilipino? Wikang Ingles man ang ginagamit ko sa paaralan upang makapagturo. Isa sa puso ko at ibibigay ko ang buong puso ko sa aking mga estudyante upang mahalin nila ang wikang Pilipino sapagkat tayo ay Pinoy. Ipagmalaki natin ang wikang Pilipino. Ngayon ay buwan ng wika, araw ni Manuel L. Quezon. At bilang Pilipino, wikang Pilipino, ipagmalaki mo. English is just a communication to other country. It is a universal language which is
the way of communication. So, in that we all thank you. Teknolohiya, sa anong gadget mo madaling mag-promote ang iyong bayan? Computer. Bakit? Nandito po ang site ng Facebook, Twitter, at Instagram. Dito po natin malalaman ng maayos ang mga balibalita sa ating lipunan at madali nating malalaman ang mga suliranin ng ating lipunan. Yun lamang po at maraming salamat. Matatapos mo na ngayon taon ang kursong Medical Technology. Saan mo gustong magtrabaho? Dito sa Pilipinas o sa ibang bansa at bakit? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung magkakaroon man po ako ng pamimilian kung saan ako magtatrabaho, sa Pilipinas o sa ibang bansa, pipiliin ko po dito sa Pilipinas. Sapagkat ilan sa ating mamamayang mahihirap at salat sa buhay ay walang atensyong medikal sa kaniyang kalusugan. Kaya naniniwala ako sa hinaharap na kapag ako'y naging isang matagumpay na medical technologist, gagawin ko sa abot ng aking makakaya na tulungan sila sa atensyong kalusugan. Maraming salamat. Sa tingin mo, malaki ba ang maitutulong ng Facebook sa pagpapahayag ng iyong damdamin? Bakit oo o bakit hindi? Magandang gabi muli sa inyong lahat. Bilang isang Facebook user, may posibilidad na malaki ang maitulong nito sa atin dahil mas mabilis natin malalaman ang mensahe at komunikasyon. May negatibo dahil hindi lahat ng nararamdaman nyo ay pwede nyo ilagay sa Facebook dahil maaari nyo itong pagsisihan sa huli. Yun lamang po at maraming salamat. And your question. Ikaw ay isang AB Broadcasting Communication student. 5 years from now, sa anong media mo nakikita ang sarili mong nagtatrabaho? Maraming salamat po. Muli magandang gabi sa inyong lahat. Makalipas ang 5 taon at nakapagtapos na ako sa aking pag-aaral, nakikita ko ang aking sarili sa 2 larangan sa industriya ng media. Una, ay makapagtrabaho ako sa isang malaking TV network. Ito ay sa kadahilan ng maraming oportunidad na maaaring makamit ko. Ikalawa, ay sa isang advertising agency. Dito, may i-apply ko ang mga nalibag at mga natamukang kaalaman mula sa aking universidad, ang University of Peace. Ito lamang po at maraming salamat. Your question is, recently ay naging legal ang same-sex marriage sa Amerika. Sang-ayon ka ba? Bakit oo o bakit hindi? Sang-ayon po ako sa same-sex marriage sapagkat ito ang paraan upang magkaroon ng pantay na karapatan ng LGBT community ng rights sa pag-iisang dibdib. Hindi lamang isang simbolo, kundi isang civil rights na naglalayo na maprotektahan ang kanilang pagpapakasal sa ilalim ng ating batas. Mahirap man pong tanggapin, ngunit naniniwala ako sa huli na love wins and equality, kahit sino ka, kahit ano ka, lahat tayo ay pantay-pantay. Ang lamang po at maraming salamat. Bilang isang mamamayan ng San Antonio, ano ang pinakamaganda mong nagawa para sa iyong bayan? Bilang isang mamamayan ng San Antonio, ang isang bagay na nagawa ko sa aking bayan ay ang pagsali sa patimpalak na ito sapagkat ipapakita ko kung anong meron at kung anong may pagmamalaki ng aking bayan. Yun lamang po at maraming salamat. Sa iyong palagay, ano ang mas effective means of communication? Cellphone, social media, or Facebook, cellphone, social media, or Facebook, o face-to-face communication? Bakit?
Magandang gabi po sa ating lahat. Para po sa akin ay ang face-to-face communication. Bakit? Sapagkat mas may papahayag ko kung ano ang nais kong iparating sa aking kausap o sa aking kaibigan. Kung sa gayon ay magkakasundo kami at malalaman namin kung ano ang ekspresyon ng aming mukha, galit ba o hindi. Dahil kapag sa Facebook account, hindi mo masasabi kung ano ang ekspresyon niya. Maaaring galit siya o hindi. Yun lamang po at maraming salamat. Bilang isang tourism student, sa papaanong paraan mo ipagmamalaki at ilalarawan ang bayan ng Sariaya? Naniniwala po ako na sa pagkakataong ito, sa pagsali ko sa pantimpalak na ito, ay maipagmamalaki ko ang bayan ng Sariaya. Ang bayan ng Sariaya na hindi lang pinagpala sa marami at magagandang tanawin, pati na rin pinagpala ng nagkakaisa na mamamayang Sariayahin para sa isang layunin na pagandahin, palakasin at patatagin ang industriya ng niyog na siyang tumulong upang umunlad ang bayan ng Sariaya. Salamat po. Ayon sa iyong mga guro, ano ang pinakamabuting maidudulot ng K-12 sa iyo? Ang mabuting maidudulot ng K-12 sa akin ay mas magiging advance sa mga pinag-aaralan dahil ang pinag-aaralan ng mga college ay namin na rin tinatalakay. Yun lang po at maraming salamat. Bilang isang business student, anong negosyo ang patok sa Chaong at bakit? Magandang gabi sa inyong lahat. Bilang isang business student at isang mamamayan ng taga-Chao, nasubaybayan ko na maraming negosyo na patok sa aming bayan. Isa na lamang ang Villa Escudero na kung saan makikita nyo ang sinaunang kulturang Pilipino. At meron din kaming isang pottery, ang Hugo Vivian Pottery. At meron din kaming feed mill na kung saan ginagawa ang mais sa maraming produkto. At yun lamang po at maraming salamat. Si Elaine ay kabilang sa mga iilang kabataan na hindi aktibong gumamit ng Facebook. Bakit? Tulad ng K-12, may disadvantage at advantage din ang paggamit ng Facebook. Nakatutulong ito upang makasunod tayo sa kasalukuyang moderno ngayon. Ngunit, tulad ng kabataan na naandito ngayon, natututo tayong magsinungaling at kung ano-anong dahilan ang sinasabi sa ating magulang. Kaya, ito na pagkakataon natin para gamitin ang Facebook. Para gamitin ang Facebook sa kabutihan. Yun lang po at maraming salamat. You're my love.
the top 10. And the formal interview question, paano mo maisasalarawan sa isang turista ang festival ng inyong bayan? Maisasalarawan ko po ang festival ng aming bayan na Agawan Festival, na sa Agawan Festival ang mga dekorasyon na inilalagay sa aming bayan ay ipinamimigay at ipinamamahagi sa mga bisita na nagre-reflect or naglalarawan sa mga sariyayahin, mapagbigay at magiliw sa mga bisita. Maraming salamat po. The question is, paano mo maisasalarawan sa isang turista ang festival ng inyong bayan? Maisasalarawan ko po sa mga turista ang aming bayan sa pamamagitan ng ipakikita ko po sa kanila kung ano ay pinagmamalaki ng aming bayan. Katulad na lamang po ng Tamales Festival. Ito po ay gawa sa isang uri ng bigas na tinatawag na malagkit. At ang aming pong bayan ay kilala bilang sa may isang may pinakamasarap na tamales o suman na gawa sa suman na gawa sa lihiya o sa santan. At ang amin pong bayan ay ginagabayanan ng isang simbahan na kung tinatawag na Most Sacred Heart of Jesus. Yun lamang po at maraming salamat. Again, your question is, paano mo maisasalarawan sa isang turista ang festival ng inyong bayan? Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Maisasalarawan ko ang festival ng aming bayan sa mga turista sa pamamagitan ng pagsasabi kung gaano kasaya at kung paano magkaisa ang mga mamamayan ng aming bayan tuwing idinaraos ang aming pista. May mga street dancing at mga pagganap katulad na din ng Nyugnyugan Festival ang aming bayan. Kaya talagang magigiliw ang mga turista. Kaya ang mga taga sa amin na nasa ibang bayan ay talagang umuwi para lamang maranasan ang aming pista. Yun lang po at maraming salamat. Paano mo maisasalarawan sa isang turista ang festival ng inyong bayan? Ang festival ng aming bayan ay ang Mais Festival. Ito ay isang napakasayang festival na ginaganap sa bayan ng Chaong. Dito mo makikita kung paano nagkakaisa. At isa pa, sa mais, marami tayong magagawa na pwede nating dalhin sa iba't ibang lugar. Pwede nating gamitin sa iba't ibang pagkain na pwede nating ipatikim sa mga turista na nagmamalagi sa aming bayan. At sa pamamagitan nito, maaari nilang maraman na ang bayan ng Chaong ay sagana sa mais at ang mais nito ay ginagamit at tinatawag na Mais Festival. Yun lamang po at maraming salamat! Paano mo maisasalarawan sa isang turista ang festival ng inyong bayan? Ang festival ng aming bayan ng Dolores ay tinatawag na Hambuhan Festival na may ibig sabihin ay paliguan. Paliguan Festival sapagkat ang Dolores ay maraming forms o klase ng paliguan gaya ng ilog, bukal, falls at marami pang iba. At hindi lang yon, at ang mga ilog na ito ay sinasabing banal at nakakapagpagamot ng may sakit. Kaya't maraming turista ang dumarayo sa aming bayan. Yun lamang po at maraming salamat. Paano mo maisasalarawan sa isang turista ang festival ng inyong bayan? Maisasalarawan ko po sa mga turista ang aming bayan. Dahil ang aming bayan ay isang bayan ng pag-ibig, pagtutulungan at pagkakaisa. Ang festival po ng aming bayan ay Kayakas Festival o acronym ng Kalikasang Yaman, Kalingain Sana. Ang Kayakas Festival po ay tungkol sa niyog, kung saan doon mo makikita kung paano mangawit ng niyog. Ilang po at maraming salamat.
Paano mo maisasalarawan sa isang turista ang festival ng inyong bayan? Pasayahan sa Lucena celebrates Tinapa Festival. I will showcase the tourists that this is a feast celebrated by the Lucenahins where the people gather together in joyful events. The center of this festival is to promote and preserve the culture and heritage of Lucena, exhibiting a variety of activities, highlighting our distinct Tinapa, and at the same time, giving praise and honor to our beloved Saint Ferdinand. And for that to happen, the people must gather together, cultivating our practices as Lucenahins. And this is how I show that I am a proud Lucinahin, ready to represent Lucena Tinapa Festival as my pride and glory. Thank you. Paano mo maisasalarawan sa isang turista ang festival ng inyong bayan? Bilang isang kasalukuyang Binibining Lopez, ay magiging refleksyon ako upang maisalarawan ko ang festival ng aming bayan. Ito ay ang magpapakita kung ano ang katangian at yaman ang meron sa aming bayan. Sa pang-agrikultura man o pagdating sa yamang dagat. At ang bayan ng Lopez ay sa kasalukuyan ngayon ay tinaguri ang sentro ng edukasyon sa ika-4 na distrito. At naniniwala po ako na ang kaunlaran ay nagsisimula sa tao. Yun lamang po at maraming salamat. Paano mo maisasalarawan sa isang turista ang festival ng inyong bayan? Salamat po. Maisalarawan ko ang aming pista sa aming bayan sa Isla ng Polillo na may katagang Tariktik Festival. Ang Tariktik ay isang uri ng ibon na matatagpuan lamang sa Isla ng Polillo. Ang Tariktik species na ito ay tinatawag na urwarang punggok na walang makikita sa ibang daigdig. Ang pag-celebrate ng pistang ito ay isinasagawa sa isang Tariktik boat competition, isang maliliit na palakasan at street dancing and dance showdown. Sa makatuwid, ito ay isang maliit na Nyugyugan Festival. Mabuhay ang Quezon! Salamat po. Sa isang turista ang festival ng inyong bayan. Aranya at Baluarte Festival. Aranya na nagpapakita kung gaano kayaman sa prutas at gulay ang bayan ng Gumaca. Baluarte, nagpapakita kung paano magkaisa at magtulungan ang bawat mamamayan sa bawat barangay ng bayan ng Gumaca. Ang Aranya at Baluarte Festival ay maipopromote ko sa iba't ibang lugar dahil kung hindi ninyo na itatanong, ang Aranya at Baluarte Festival ay isang Grand Slam sa Nyugyugan Festival dahil sa 3 taon nitong pagiging panalo sa bawat booth na ginagawa ng aming bayan. Yun lamang po at maraming salamat. I have the top 5 in my hand. Here we go, in no particular order. The final question. Bakit tinatawag na Tree of Life ang nyog? Bakit tinatawag na Tree of Life ang nyog? First of all, I would like everyone to know that Quezon is considered as the coconut paradise. And I would explain that the tree of life because it is known as the lifeblood of the most common Filipinos. And I am proud that Quezon is considered as a coconut paradise because we have the most production of coconut here in Quezon. And I must say that I am a proud Quezonian. And I must say that I am really love to promote coconut products here, not only in the Philippines,
but also in the world. Thank you. Bakit na tinatawag na Tree of Life ang nyog? One more time, bakit tinatawag na Tree of Life ang nyog? Para sa akin po, tinatawag na Tree of Life ang niyog sapagkat alam naman natin na karamihan at ang niyog ang isa sa mga dahilan kung bakit umuunlad ang ating lalawigan. Yun lamang po, maraming salamat. Bakit tinatawag na Tree of Life ang nyog? Again, bakit tinatawag na Tree of Life ang nyog? Para sa akin, kaya tinatawag na Tree of Life ang niyog, mapapansin natin na sa pagsuloy nito hanggang sa lumaki, napapakinabangan natin to sa iba't ibang aspeto sa ating buhay. Pwede natin siyang gawing bahay, kagamitan, kasangkapan sa iba't ibang pamamaraan. At doon masasabi natin na ang niyog ay hindi natin kayang pabayaan sa ating buhay. Kaya siya tinawag na Tree of Life. Sa kahit anong paraan, makikita natin siya, magagamit, mapapakinabangan sa ating buhay. Tulad na lamang po ng aking kasuutan na ipinapakita ko sa inyo, nagawa ito sa niyog at walang kahit anuman. Yun lamang po at maraming salamat. The final question is, bakit tinatawag na Tree of Life ang nyog? Again, bakit tinatawag na Tree of Life ang nyog? Salamat po. Tatawagin ko na Tree of Life ang nyog bilang isang Quezonian. Alam natin bilang isang Quezonian, ito ang ating pangunahing resources. Ito ang ipinagmamalaki ng Region 4A. Ito lamang po at maraming salamat. Bakit tinatawag na Tree of Life ang nyog? Again, bakit tinatawag na Tree of Life ang nyog? Tinatawag na Tree of Life ang nyog dahil sa punong ito ay maaari na tayong mabuhay. Ang iba't ibang parte ng punong ito ay talagang mapapakinabangan. Mula sa mga dahon na to na maaari nating gawing bubong ng bahay, ang mismong puno na pwedeng gawing haligi, at ang mga bunga na pwede nating inumin ang sabaw at pwede nating kainin. At ang ibang pwede nating gawing kopras na nagpuproduce ng langis. At katulad na rin po ng kasuotan ko, maaari nating gawin ang niyog na isang damit. Yun lang po at maraming salamat. For the first ever Nyogan Festival 2015 is